Hahabulin ng BIR ang mga lumalabag sa vape and cigarette regulations ng pamahalaan. Babala ng ahensya, walang makakalagpas sa batas. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Rest assured that naka-monitor kami. So whatever improvements that they will make or whatever scheme that they will try to invent to skirt the law ay makukuha rin naman namin yan. Ito ang sinigurado ni BIR Chief Romeo Lumagi laban sa mga umano'y patuloy na lumalabag sa vape and cigarette regulations ng pamahalaan. Ayon kay Lumagi, mula nang maupo siya bilang commissioner, nasa bilyong piso na ang nakokolekta ng gobyerno mula sa mga illicit vape seizure operation. Ang hirap pa ma-estimate dahil hindi natin makita kung gaano ang dami ito. No? Ang masasabi lang natin, it could help us substantially in attaining our collection target kapag ma-address yung scenario, yung itong illicit vape products na ito. Dahil sa nakikita pa lang natin, yun nga, ilang bilyon na agad yan, di ba? Ani Lumagi, hindi pa ganoon kalinaw kung gaano kalaki ang buwis na nawawala sa gobyerno dahil sa hindi pagbabayad ng anyay illicit vape businesses. Kaya mas paiigtingin pa raw ng BIR ang kooperasyon sa iba't ibang law enforcement agencies para mapahinto ang mga ganitong operasyon. Nakikipag-ugnayan na rin ng ahensya sa mga online shopping platform. Dagdag ni Lumagi, isa sa mga pinakatinututukan nila ngayon ay ang mga iligal na bentahan sa mga residential area at private warehouse. Panawagan ng BIR sa publiko, isumbong ang mga nagbebenta ng vape products na walang official na internal revenue stamps. Mayroon na rin daw dinedevelop na software o application ng ahensya para mas madaling ma-identify kung rehistrado ba ang isang vape product. Paalala ng BIR sa mga nagbebenta ng vape products, ihinto na ang mga ganitong klase ng operasyon. Maaari rin daw isurrender sa kanilang mga tanggapan ang mga illegal na vape products. Ayon sa batas, ang sinumang mapatutunayang lumalabag sa pagbabayad ng buwis ay maaaring patawan ng multang 10 milyong piso at 10 taong pagkakakulong. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.